We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod namo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa Western Mindanao. Aniya na mga unang balita. Sa pag-igo sa magnitude 7.4 nga linog, usa ka kinabuhi ang nakala sa Bislig City, Surigao del Sur. Samtang daghang kabalayan sab ang natalang nadanyo sa hinatuan sa susamang probinsya human sa pagtayog. Atong sayron ang katikaran kauban ni Argil Relator nga live manukad sa hinatuan. Argil? Kaya usa ka 30 anyos nga certified public accountant ang patay sa Bislig City, Surigao del Sur. Dihang nadatugan siya sa nagkulaps nga pader sa ilahang CR. Dihang natulog siya atong higayuna dihang nitayog ang magnitude 7.4 nga linog ni adtong Sabado sa gabi. Samtang sa hinatuan Surigao del Sur nga mo'y epicenter sa maong linog, ana sa sobra 60 ka mga panimalay ang totally damaged. Samtang anasab sa sobra 200 ang partially damaged. Dihang nagpagula og tsunami warning ang FIVOX, human ang pagtayog og magnitude 7.4 nga linog. Napuno ang kadalanan og mga sakyanan og mga residenteng paspas nga nibakwit gikan sa duol sa dagat og lowland areas padulong sa taas nga lugar sa hinatuan Surigao del Sur nga mo'y epicenter sa linog. 11, grabe ka kusog yung pagtayog sa kuana mo diri linog. So after that, mga 20 minutes nakita sa mga tao nga ni-recede ang tubig. So pag-recede sa tubig, initiative na nila nga they went to higher ground na. Nidagsa ang mga residenteng nibakwit sa evacuation center. Alas 3:23 na, Domingo sa kadlawon, dihang gilift sa FIVOX ang tsunami warning. Buntag na, dihang nanguli sa ilang mga balay ang mga nibakwit nga residente. Natunga og nahugmak ang atop ni ining covered court sa Sitio Tabok, Barangay Aquino, hinatuan. Resulta sa kakusog sa linog. Sa inisyal nga ihap sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa hinatuan, anaa sa 68 ka mga balay ang totally damaged ug anaa sa 209 ang partially damaged. Sa Bislig City, nagkayamukat na ang sulod ni ining grocery store, human nga tagak na ang mga display nga paninda. Daghan sab ang nagabahisbahi sa dalan aron mangita og taas nga lugar ug layo sa dagat nga kabakwitan. Apan subo palandungon, patay ang usa ka 30 anyos nga certified public accountant nga si Kevin Paul Nombrado, human madatugan sa nibigay nga pader sa ilang banyo sulod sa ilang balay sa Purok 2, Barangay San Vicente. Tulog man lagi mi, miss na ko namatay mi kalit mi niya. Ang among anak dire, wa pa namo makuan dayon. Kay giuna na mo ang mga santos diha sa Senior Santo Niño, Mother Perpetual Help o ng kuan na Santo Cristo. Usa mi na re. Pag ari sa akong misis, iyan ang nakuan nga wa na makatingo ang anak, kuan na magkuan. Iyang gisangpit wala gitawag na ko niya. Nya amon kitaan nga wala iki kuan na buhi. Tulog na dinhi siyang katri atong higayuna dihan itayog ang kusog nga linog ang biktimang si Kevin Paul. Resulta ang kining pader sa ilang CR natumba og nidatog dinha kaniya. Mao hinungdan sa iyang maayong pagkaibit, resulta sa iyang pagkamatay. Sa Bislig District Hospital, namalik na ang mga pasyenteng naka-confine. Human nanguli usa sila sa Cabalaka, kay lagi at banglang ang ospital ug dagat. Ang pasyenteng si Dalia, bit-bit pa ang iyang dextrose, dihang nibalik sa ospital aron ipadayon ang iyang medikasyon. Nandun kami, nag-standby. Pagkatapos sabi ng doktor, umuwi sa muna kayo kay yung dagat wala ng tubig. Dunay minor nga liki sa flooring sa maong ospital.
Clear na po sa engineering department, sir, so far. Kay wala ginako siya pasudli unless na clear na mo sa engineering kay naamagod mi nakita ang mga cracks. Padayon pa ang ginapagayong rapid damage assessment and needs analysis aron masuta ang kinatibuk ang danyos sa linog. Lifted naman kanina madaling araw, nakabalik yung may bahay pa. But with those damaged houses, they're staying with their relatives and others are in evacuation centers such as the barangay halls. Kent dili gayud lalim ang kasinatian sa mga apektadong residente sa linog labi na sa trauma nga ilang nasinati kay lagi matag karon og unya mabati kayod ang pagtayog gani kagabi ato gayud na experience no ang kakusog sa pagtayog sa magnitude 6 nga linog alas 6 kagabi mao kanay nagtukmod sa mga residente nga gilayo mo bakwit dala ilang mga gamit padulong sa evacuation center og didto na matulog og hangtod kag dihang buntag no duna na yung mga niuli sila mga balay hinuon dili gyapon ka kumpiyansahan ang lakat sa mga aftershock masinati dinhi sa Surigao del Sur. Kent. Daghang salamat ug amping mo diha, Argel. Nagkadayang bahin sa Mindanao, apektado human mitayog og magnitude 7.4 nga linog sa hinatuan Surigao del Sur pasado alas 10 sa gabi adlawng Sabado. Ani ang report. Gilayon nga nagpahigayon og damage assessment ang Office of the Civil Defense 10, DPWH 10 ug CDRMO Cagayan de Oro City sa Junior Borja Bridge human kini makitaan og pagliki human mitayog og magnitude 7.4 nga linog niadtong Sabado sa gabii, Disyembre 2. Gisuta sab ang structural integrity sa maong tulay. Hinuon, gibutyag sa OCD-10 nga isolated cracks lang kini ug walay rekomendasyon nga dili kini paagian sa mga motorista. Nanggawa sab ang mga staff sa usa ka tindahan sa Barangay Maniki sa Kapalong, Davao del Norte. Nag-brownout sa lugar atol sa pagtayog sa linog. Hinuon, nabalik ng kuryente sa lugar human ang pipila ka oras. Gani, gisuspinde sa Braulio Duhali LGU ang trabaho ug klase sa tanang level karong adlaw. Nagapahigayon og rapid damage assessment and needs analysis ang lokal nga kagamhanan human sa kusog nga linog niadtong Sabado. Kini aron sutaon ang kaligon sa mga infrastruktura, mga gambalay ug mga pasilidad sa lungsod. Muabiso ra ang LGU kung kanusa magresume ang trabaho ug klase. Nangabuak ang mga bildo ug nangapakpak ang tiles sulod sa Tagum City Hall. Patay sabang usa ka buntis samtang samdan ang iyang bana ug anak human nahugmakan og pader sa Tagum City, Davao del Norte. Gidala pa sa ospital ang biktima apan gideklarang dead on arrival. Ginaplaster sab sa lokal nga kagamhanan ang tabang sa nahibiling pamilya. Ako si Chris Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Ana sa upat ang patay samtang ana sa kapin 50 ang samdan human mibusikad ang usa ka bomba ato sa gipahigayong misa sa Mindanao State University sa Marawi City Domingo sa buntag. Sayron ta ang dugang detalye pinaagi sa live report ni James Paulo Yap. James. Yes, Krisa, pasado alas 7 sa buntag adlawng Domingo, nabulabog sa kusog nga pagbusikad ang usa ka misa nga gipahigayon sulod mismo sa Dimaporo Gymnasium sa Mindanao State University compound sa Marawi City. Sumala sa Police Provincial Office sa Lanao del Sur, upat ang kumpirmadong namatay sa pagbusikad samtang mikabat na sa 45 ang samdan. Gilayon silang gipandala sa Amay Pakpak Medical Center sa Marawi City. Padayon pang investigasyon sa Marawi City Police aron masuta kung kinsa ang responsable sa pagpabusikad. Samtang gimugna na sa Lanao del Sur Police Provincial Office ang usa ka Special Investigation Task Group aron nga mututok sa kaso. Nanawagan karon ang PNP og kooperasyon sa posible nga nakakita sa mga suspect ug makig-alayon sa ilang buhatan. Yung forensic group po ay ito pong improvised explosive device po ay either 60 or 80 mm po dahil dun sa impact ng pagsabog po. Krisa, kagahapong adlaw may bisita dayon si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ug gisuta niya ang kahimtang sa mga nabiktima sa maong pagpamomba ug gibutyag niini nga 35 ngadto sa 45 ang nakagawas na sa ospital ug napulo na lang ang under observation karon sa Amay Pakpak Medical Center ug sumala sab sa pamunuan sa mga ospital nga manageable ang napulo ka mga biktima ug anaa karon sa maayong kahimtang ug aguban kanila ginaobserbahan pa tungod kay mi-undergo kini og operasyon. Samtang karong adlaw sab gilauman nga moabot
dinhi sa Marawi City si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. aron sab nga maghatag og security briefing sa kasundaluhan dinhi sa lugar o nga mihangyo si Lanao del Sur Governor Mamintal Adyong nga likayan una ang mga espekulasyon o ang pagkomento sa social media may kalabutan sa mga nag-circulate nga picture sa giingon kuno nga mga sospetsado sa mao pagpamomba tungod wala pa kini kumpirmasyon gikan sa mga otoridad. Balikan ninyo, Krisa. Daghang salamat ug amping mudiha, James Paulo Yap. Nagpahigayon og surprise inspection ang Cagayan de Oro City Price Coordinating Council ug DTI Misamis Oriental sa mga dagkong tindahan sa Dakbayan. Kini aron masiguro nga anaa sa saktong presyo ang mga Noche Buena products nga ginabaligya. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gisuroy sa mga personahe sa Cagayan de Oro City Price Coordinating Council, kauban ang Department of Trade and Industry Misamis Oriental, ang 7 ka mga dagkong grocery stores sa syudad nga nagabaligya og mga basic commodities. Target sa maong inspeksyon nga sutaon ang mga presyo sa mga nagunang palaliton, lakip na ang mga Noche Buena packs, ilabi pa nga nagkaduol na ang adlaw sa Kapaskuhan. Sumala ni CDO-CPCC Chairman Attorney Edgardo Uy nga adunay pipila ka mga tindahan nga nagabaligya og mas taas sa suggested retail price. I-advise lang ang retailer na i-adjust lang dayon isyuhan lang issue lang gyapon ang grupo og kining findings lugar inspection report then ipadala na sa DTI sa central office para ang DTI central office sila na mo communicate sa manufacturer dili na din sa retailer. So ang among buhaton din is i-advise sa retailer nga taas ra yung presyo kung i-adjust lang dayon. Hinuon aduna sab kunoy usa ka grocery store nga mas ubos ang presyo kung itandi sa SRP, butang nga gikalipay sa mga opisyal sa CPCC. Samtang lakip sab sa mga giinspeksyon sa CPCC ug DTI Misamis Oriental ang mga ginabaligyang Christmas lights. Kinahanglan kuno nga adunay mga ICC markings o PS marks ang makita sa mga packaging niini. Dapat sab kuno nga makita ang pangalan sa manufacturer ug kumpletong address niini. Sa ilang paglibot, usa ka tindahan ang gikumpiska ang 8 ka mga box sa Christmas lights nga walay ICC o PS mark. Bawal gid siya kay wala man siya moagi og inspection sa Philippine standards, wala moagi sa certification sa importation. Gi-confiscate ng iyang items dayon unsay findings nga violation gud niya, posible na ay fine. Magpadayon kuno ang ilang paglibot suroy sa mga tindahan hangtod sa katapusan sa tuig. Abiso nila sa mga konsumante nga siguruhon nga sakto ang presyo nga gina-display sa mga grocery stores una kini paliton. Kauban si Roland Kanya sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, mas maayo gihapon nga magdala og payong sa inyong pagsulod sa trabaho o eskwela karong adlaw. Tungod karong buntag, posible ang ulan sa pipila ka lugar sa Sulu Archipelago base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Pag-abot sa hapon, ulanon na sab ang ubang parte sa Mindanao. Posible ang heavy to intense rain sa pipila ka lugar nga magatod og baha ug landslide. Sumala sa pag-asa, easterlies og localized thunderstorms ang magatod og pag-ulan sa pipila ka lugar sa nasod. Hanging amihan sab ang nakaapekto sa Northern Luzon. Sunod-sunod nga mga pasidungog ang nadawat sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Ning bag-o lang ang pag-ila sa Department of Interior and Local Government kon DILG sa katakos niini panahon nga adunay kalamidad. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. 3-time champion o Hall of Famer kung tawagon sa Seal of Good Local Governance kung SGLG ang syudad sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Human niini nakuha ang sunod-sunod nga SGLG Award sa tuig 2017, 2018 ug 2019. Nahunong lang kini panahon sa pandemya ug sa pagbalik sa SGLG evaluation para sa tuig 2022. Pasok gihapon ang syudad sa El Salvador City. Apan dili lang kana ang award nga nakuha sa El Salvador City. Tungod na sakmit nila ang Beyond Compliant Local Disaster Risk Reduction Management Council
sa tibuok Pilipinas. The highest the highest award so far sa LGU when it comes to CDRRR, no. So sa atong disaster, so we have to took the complete gyud nga pagprotekta sa atong mga katawhan when it comes to a disaster, typhoon, earthquake. So preparado ang atong CDRR, no. So mo na atong tingwa through planning, trainings, atong mga equipments. Sumala sa mayor, prioridad sa syudad ang pagpalambo sa ilang disaster response ug rescue plan. Ilabi pa nga nagkadako na ang ilang syudad. Gipaning kamutan gyud kuno sa syudad nga mahatagan og tagsa-tagsa ka mga disaster response vehicle ang tanang barangay aron adunay magamit panahon sa emerhensiya. Nagpadayon sab kuno ang ilang modernization ug procurement process sa mga bag-ong kahimanan. Kanang atong mga rescue vehicles nga gihatag sa barangay, ako kanang LGU ang gakuan na sa crudo ana mga diesel, even sa subsidized kana tanan, even gani hangtod sa atong mga drivers kita ang sweldo sa LGU aron matatagaan na gyud og maayo nga pagserbisyo. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa At Home with GMA Regional TV. Pipila ka mga mamaligya ay og lechon baboy sa Zamboanga City. Gipasalig nga wala na ipagsibog sa presyo ni ini sa hangtod sa holiday season. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Dili mawala sa mga Pinoy sa matag selebrasyon sa Pasko ug Bagong Tuig ang star sa lamesa ang lechon baboy. Gumikan sa taas nga demand niini karong holiday season, lauman sab ang pagsaka sa presyo niini. Apan alang sa pipila ka mga mamaligya ayog lechon sa Zamboanga City, wala na sila'y planong patasan ang presyo niini. Tungod nabalaka sab sila nga wala na'y mamalit kung sobra ka mahal. Sa kasamtangan, anaa sa 600 pesos ang matag kilo sa baboy, kung itandi sa milabayng tuig nga anaa sa 500 pesos ngadto sa 550 pesos matag kilo. Nakalanggalin po singo na 600 ang galit, kaya tanatras siya po mga customer yan. 600 lang yapon sir, maulang yapon ang presyo nato. Mahal na kayo kung sibag 650 pa. 600 gali magpiyahit na kay mga customer kay mahal na. Impossible maglaan ng budget kasi bawat celebration hindi kumpleto pag walang lechon sa lamesa. Gipasabot sa Office of the City of Veterinarian nga ang pagtaas sa presyo kaniadto sa lechon baboy epekto kuno sa menos nga supply sa baboy tungod sa African swine fever kaniadto. Sa karon, aduna na kunoy nakasulod sa syudad nga supply nga baboy gikan sa Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay ug Zamboanga del Sur. Dugang sab sa Citybet nga sanglit ana ang syudad sa Pink Zone status, pwede na kuno ang backyard hog racing. Pwede na naman silang mag-alaga for as long as tuwag muna doon sa yung mga affected areas. Possible kasi hindi pa man tayo na talagang na-declare na nasa isip. Pero think naman tayo. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga atong makaubad ang cast sa Love Before Sunrise nga sila kapuso actor Dennis Trillo ug Zamboangueña beauty Cheska Fausto. Ato silang mas ilailahon sa akong pakighinabi kanila din hilang sa Biztalk. Happy Monday morning mga kapuso! This morning, atong makauban ang one of the biggest stars in our Kapuso Network and the lead star ng Love Before Sunrise, Mr. Dennis Trillo, and of course, the GMA Sparkle artist, Cheska Fausto. Wow! Good morning! Hello! Kumusta kayo? Good morning sa inyong lahat! Yes! Good morning! Ayun! Pag-usapan natin syempre, of course, ang love team naman muna ni Dennis at ni Bea. After 20 years, di ba? Siyempre, ito talaga yung pinag-usapan eh. After 20 years, muli kayong nagkasama ulit ni Bea. And how was it working with her again? Masaya, magical yung experience dahil never ko na imagine na magkakatrabaho kami ulit dahil last time na nagkatrabaho kami 20 years ago, sobrang bata pa kami. Nakakatuwa na makita ko siya ulit, lalo na makatrabaho and matuto sa mga magagandang experiences din niya sa trabaho at natututunan ko yun every day, every taping day at masaya makatrabaho ang isang Bea Alonzo kaya very honored and grateful. Wow!
Ito naman talaga ang question ko kay Cheska. Cheska, love o career? Grabe, no? Parang showbiz. And then, syempre, bilang ano din, di ba? Opo. Bilang babae din. Love o career? Ano kaya? Well, as a human being naman, kailangan natin yung pagmamahal. Pero ngayon kasi sa edad ko at sa sitwasyon ng buhay ko, siguro uunahin ko muna yung career ko talaga. Kasi at the end of the day, ito yung pangarap ko, ito yung gusto ko, at ito yung makakatulong sa akin eventually in the future. And I think love will come at the right time, with the right person. Lagi namang in timing si God eh. So, ayun. Career muna. Opo. Kasama niya yung love niya dun sa career niya. Swerte. Kaya naman pala, Oo. kaya pala na, pinili mo na yung career. Nandun na, paano naman lagi sa pagsabay? Pinagsasabay talaga. Finally, Cheska and Dennis, please invite our kapuso to watch Love Before Sunrise and invite them also to follow you on all your social media accounts. Natawa tayo dun, ha? 8:45 naman tayo, di ba? Ayan, para sure. Ayan mga kapuso, ayan Love Before Sunrise. Subaybayan niyo po yan sa GMA Telebabad, 8:45 p.m. from Mondays to Fridays. Ayun, at mapapanood nyo ang Love Before Sunrise sa kahit na anong device. Basta i-download nyo lang ang View app. Mapapanood nyo siya anytime, anywhere. Siyempre, sa GMA Primetime, abangan nyo po. Suportahan ng mga lahat ng shows ng Kapuso Network. Ayun. Dagang salamat, Dennis Trillo and Cheska Fausto. It was so nice to talk to you guys. And I'm Thank sure you. excited ating mga kapuso na makita pa kayo sa Love Before Sunrise. Thank you so much for this time. Mga kapuso, tutok lang kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Usa ang patay ug duha ang samdan sa mga turista nga giatake kini sa usa ka lalaki sa Paris, France. Nabulabog ang mga turista sa Eiffel Tower sa Paris, France, diang kalit silang gigukod o gipangdunggab sa sospek. Usa ka German national ang patay samtang laing duha ang samdan nga gilayong gidala sa balay Tambalanan. Hinoon gilayong nadakpan sa kapulisan ang 26 anyos nga sospek nga wala gipanganlan sa kapulisan. Sumala sa French Security Services nga ang sospek ang anaa sa ilang watch list og nailhan sab nga adunay psychiatric disorder. 24 ka dolphins nga natanggol sa mabaw nga bahin sa Bolivian River girescue. Ana sa 24 ka pink dolphins nga natanggong sa mabaw nga bahin sa Bolivian River ang gilayong girescue sa otoridad aron mapreserba ang maong species. Ginahimo ko dong pahulayan sa mong dolphins sa mong bahin sa sapa ug ang ubang alang sa mga buntis nga dolphins apan diyang nihubas na ang maong bahin sa sapa. Maglisod na sila pagpadulong sa lawom o matanggong sa lugar. Sumala sa otoridad nga 14 niini mga babae og napulo ang lalaki nga dolphins. Gilayon kining gipangbalhin sa Rio Grande River. Climate change, pagpaupaw sa kalasangan ug water pollution usab sa gilantaw nga dakong hulga sa maong species. Gipailawom sa verification ang kapingatos ka mga armas sa Moro National Liberation Front sa Cotabato City. Nakigooperar ang mga miyembro sa Moro National Liberation Front kun MNLF atol sa gipahigayong verification of firearms sa Tamuntaka 5, Cotabato City. 132 ka managlahing klase sa armas ang gipailawom sa profiling og documentation. Gipangunahan sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity ang maong aktibidad kauban ang Armed Forces of the Philippines Peace and Development Office. Importante matod pa ang documentation sa mga armas aron mas paspas ang cross-matching examination ug galing dunay mga shooting incident. Samtang ipailawom sab sa verification ang mga armas sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur ug North Cotabato hangtod sa December 11. Queendom Live is a huge success. Gidumog ka na sa fans aron masaksihan ng powerful performances sa Kapuso Divas with their special guests. Ani ang report. Powerful ug palaban ang performances ni Larita Daniela, Thea Asti, Hannah Presillas, Marian Osabel, Jessica Villarubin ug Julian San Jose sa ilang concert nga Queendom Live niadtong Sabado. Nagpawaw ang Divas of Queendom.
belting the hits of Adele. Hangtod sa pag-rap sa Glock 9 hits. Usasab sa highlight sa Queendom Live ang ilang solo acts. Giatangan sab sa concert ang special song and dance numbers nila Jeremiah Chanco, John Rex, Raver Cruz, ug ang pagkanta ug OPM hits nila Anthony Rosaldo ug Garrett Bolden. Gawas sa fans sa Queendom nga Queenies, full support ug nag-enjoy sab nga nananaw ang mga Sparkle artists. Hasta sila GMA Network Senior Vice President for Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, GMA Senior Vice President for Entertainment, Lilibeth Razonable, ug Sparkle GMA Artist Center Vice President, Joy Marcelo. Walang ang surreal talaga eh. Nakaka-overwhelm talaga. And especially, performing with these girls. Wow, I'm so proud of these girls and maraming salamat for the opportunity. Wala, natapos na and we did it. At saka sobrang nakaka-proud, sobrang fulfilling lang. Masarap sa feeling na hindi lang yung pangarap namin ang natupad, kundi pangarap din nila na mapanood kami sa iisang concert. Tinignan namin yung mga sarili namin as family, friendship, grabe talaga, tulungan talaga kami dito. Hoping ang divas nga masundan pa ang Queendom Live. Nakaka-overwhelm yung talent ng mga kasama ko ngayon. Sobrang ibang klase. Talagang I'm proud to say na mga kasama ko world class. After giving birth, ito yung pinaka-bonggang-bonggang, I guess, comeback ko. We love you, Queenie! Ako si Krisa Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, 21 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.